Mga dapat ninyong abangan ngayong gabi. Maayos naman ang tahanan at pamilya. Bakit napariwara? Kristiyano naman ang mga magulang. Bakit nalulong sa shabu at basag ulo? Mga ngalakal na maayos at marangal. Bakit inambush? Mabait at masipag na estudyante. Bakit naloko ng isang religious cult? Silang mga biktima ng Abuso. Susunod na. Sa likod ng mga kababalaghan ay may realidad na kailangang kaharapin ang bawat isa. Ito ang karanasan ni Sarah, di tunay na pangalan. Sa ilalim ng organisasyong dating inaniban. Pursigido man sa pag-aaral si Sarah, ay hindi na siya kayang suportahan ng mga magulang para magkolehiyo. Kaya naman, nang magbukas ang oportunidad ng scholarship sa ilalim ng isang organisasyon, ay agad niya itong tinanggap. Subalit, sino sa inyo dito ang gustong mag-aral ng scholarship? Okay? Sino gustong maging leader? Sabi nila, who wants to be a leader and to change the world? We need you, kayo ang pag-asa ng bayan. Sabi nila, kung sino yung gusto ng leadership training, at the same time, scholarship. Hindi ko in-expect na mayroon palang mga teaching na ilalagay sila sa amin. Tapos sabi nila may 21-day seminar. So yun, it will take 2 months. And hindi ko uuwi. Sumama pa din ako kasi yun yung stepping stone ko para makuha nila ako as scholar. Kahit mahirap, kahit namimiss ko na yung nanay ko. Kasi alam ko may cut at the end, meron naman yun na kapalit, di ba? Nakakapag-aral na ako. And nakuha ko yung scholarship. Pero dun sa 2 months na training na yon, dun na pumapasok yung fundraising. Nagulat ako. Nalakad kami sa mall, tapos bigla namin a-approach yung isang tao. Bibentahan namin. Nagbibenta kami ng ballpen. Ganun. Hindi bababa ng 2 to 4,000. Pero may purpose naman ba tayo nagaganito para mag-iron kayo ng baon, ganun. Kasi yung fundraising, para daw maano namin yung confidence namin. Yun pa lang yung unang teaching. Tapos hanggang sa ini-introduce na nila yung mga teaching nila. Nagsiseminar na kami about God. Ba't magsiseminar about God? Tapos parang Adam and Eve, ganun-ganun. Yung babae yung talagang nag-originate ng scene. To restore that, kailangan mo ma-match. So yun, doon na pumapasok yung matching. Okay nga yun di ba? Baka may opportunity pa ako mag-ibang bansa. Tatangayin na ako ng mapapangasawa ko, ganun. Parang financially, siguro kung mamamatch ka na sa Japanese, financially stable ka na din. Pero si nanay, sabi niya, wag muna anak. You're turning 18 pa lang, magpapakasal ka na. Ang ginagawa namin doon, every morning, nagpe-pray kami, tapos yung mga goals namin sa life, ganun, mga 4 a.m. Tapos, nagpo-full bow din kami. We do 1,000 full bow. Sobrang, alam mo yun, yung sacrifice mo kahit na yung tuhod mo, magdugo yan, okay lang. But one time, unti-unti, may nangyayari na kaguluhan sa church, may kuha na ng pera, ginagastos yung na fundraising. Parang pinagpasapasahan ako, ano ba to? Sana yung unity dito? Parang naguluhan na naman ako. Nagkahiwalay kami. Dito na umalis ng organisasyon si Sarah. Doon din yung nagkasabay-sabay na nawalan ako ng scholarship sa school ko. Kasi scholar din ako sa school. Nung nawala yun, nag-stop ako, tapos nakahinto ka ng pag-aaral. Sobrang sama na ba? Sobrang ng feeling ko noon. Sobrang down ako noon. Nagtrabaho at nakatagpo ng lalaking mamahalin. Ngunit sa kasawiang palad ay hiniwalayan din siya nito. Wala na ang scholarship at pangarap makatapos ng pag-aaral. Wala na ang minamahal. Sa puntong wala na ang lahat kay Sarah, ay nasumpungan niya ang pagdamay ng mga Kristiyanong katrabaho na siyang nagbahagi sa kanya ng tungkol kay Jesus. All throughout, kahit madaling araw, pinapakinggan nila lahat ng concern ko. Ang sakit-sakit kasi yun, sakit-sakit naman nararamdaman ko. Christian pala siya. Sabi niya,
punta tayo sa church. Sa patuloy na pagbabasa ng Biblia ay nabatid ni Sarah na tanging sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas lamang niya makakamit ang pag-asa at pagbabagong buhay. Nagpatuloy siya sa pagdalo sa Kristiyanong simbahan at lumalim sa pananampalataya sa Diyos. Kaya naman, dumaloy din ang pagpapala sa kanyang buhay. Pinagpatuloy niya ang pag-aaral at ngayon ay makapagtatapos na ng kolehiyo. Gayon din, binuksan niya ang sarili sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga bata upang sa murang edad ay masumpungan nila ang katotohanang nagpalaya kay Sarah. Lahat tayo ay may pangarap sa buhay. But just like Sarah, we can choose the wrong ways to fulfill our dreams, and it leads to disappointment and even disaster. Kaya't sinabi ng ating Panginoong Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Siya ang tanging daan patungo sa ligtas at ganap na buhay. Bago pa tayo mapahamak, piliin na natin ang siguradong daan, si Jesus lamang. Sumabay po tayo sa panalangin kung itong nais ng ating puso. Amang banal, marami pong salamat sapagkat ipinadala mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, upang gabayan kami sa tamang daan. Tunay nga, Panginoon, sinasabi rin sa iyong salita, "There is a way that seems right to a man, but the end thereof is death." Salamat po, Panginoon, sapagkat nariyan po kayo. Kayo na nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, pinatunayan niyo ang inyong pagka-Diyos. At Panginoon, dahil sa kayo nga ang Diyos, kayo ay makapangyarihan, Panginoon, at Diyos na buhay. Inaayos niyo, Panginoon, at kaya niyong tugunan ang lahat ng aming mga problema. Lord, salamat po sapagkat sa mga taong napapagal, Lord God, sa mga taong disappointed, broken-hearted, Lord God, at naliligaw ng landas ay naroon kayo. Sa mga sandaling ito, Panginoon, ay sinusuko namin ang aming sarili sa inyo. Lord God, pagod na po kami sa aming pong mga pinagkaabalaan sa buhay na nauwi naman sa wala. We have wasted our lives, O Lord, dahil sa iba't ibang mga pita ng laman, mga bisyo, Panginoon, na kung saan ay pinahintulutan namin ang aming mga sarili na masangkot sa mga ganitong mga bagay. Panginoon, linisin niyo kami ng iyong banal na dugo. Nagsisisi na po kami, Panginoon, sa aming mga maling desisyon sa buhay. Panginoon, sinusuko namin ang aming buhay sa iyo. At Lord, inaanyayahan namin kayo na mula ngayon, Panginoon, kayo na po ang maghari sa aming buhay. Pumasok po kayo sa aming puso and be our master, sapagkat ito lamang, Panginoon, ang katiyakan na amin pong mapangahawakan, na kung kayo, Panginoon, tulad ng inyong sinabi, ay aanyayahan namin sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ay mapagkakatiwalaan upang linisin kami sa aming mga kasalanan at manahan sa aming mga puso. Isulat niyo po ang aming pangalan sa aklat ng buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good news para sa gustong magkaroon ng cool na t-shirt na ito na aming pamimigay ng libre sa unang 5 caller na makapagbibigay ng tamang sagot sa aming tanong. Sino ang inambush at himalang nakaligtas sa masasamang loob dahil sa alitan sa negosyo? A. Amilo, B. Cindy, C. Rorains, at D. Marina. Susunod. Yung pusher na yun na kinukulit ko, nais sa akin, pinapasok sa bahay niya. Binugbog na ko ng magkakapatid na yun. Kala ko katapusan ko na ng time na yun. The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. Maagang nahumaling si Amilo sa sugal. Hindi nagtagal ay sumubok siyang tumikim ng droga.
Siguro hinahanap ko lang yung talagang kasayahan, ano. Halos lahat pasukin ko na para lang na mapasaya ko yung sarili ko. Every time na magtitake ako ng shabu, automatic yan, naghahanap yung katawan ko ng sugal. Madalas laman ng mga kasino at iba pang pasugalan. Hindi alintana ni Amilo na nilalamon na siya ng kanyang bisyo. Halos lahat ng gamit ko, nagbibenta ko. Gamit ng parents ko, nabenta ko, ng kapatid ko, ay wala akong pakialam. Binibenta ko yun. Kulang nga lang ibenta ko yung kaluluwa ko para lang masatisfy ko yung bisyo ko. Sa sobrang gamit ko na, makulit na ako. Hanggang may time na may police pala ng time na yun. Nagtakbuhan kami. Sa takbuhan na lugar nila yun, yung pusher na yun na kinukulit ko, na sa akin, pinapasok sa bahay niya. Binugbog na ako ng magkakapatid na yun. Kala ko katapusan ko na ng time na yun. Sukdulan ang adiksyon ni Amilo. Kaya naman nakiusap na ang kanyang ama sa kanya. Sabi ng parents ko, Mil, dito sa Bacolod, hanggat kasama mo yung barkada mo, wala eh. Hindi ka makakalabas sa sitwasyon mo. What if kung pumunta ka sa Maynila at hanapin mo sarili mo doon? Nung nandito na ako sa Maynila, tumira ako sa bahay ng brother-in-law ko, saka yung kapatid ko, na Christian na. Doon sa, habang nakatira ako sa kanila, titingnan kong buhay nila, may peace, no? Tapos, maraming times na walang-wala sila, pero never ko sila nakitaan na nag-aalala sila, nagwo-worry. Kaya sabi ko, ano kayang meron dito? Hanggang sa yun, sinasama-sama nila ako sa church. Una, parang critics ako kasi dati sabi ko, ang simbahan, magandang business ito. Pero nakikita ko kasi sa buhay ng brother-in-law ko, saka yung sister ko, na paano nila talagang isinabuhay yung Diyos, no? Meron naman times na problema, pag uwi baka walang pagkain. Pagdating sa bahay, may pagkain. Sabi ko, grabe ang Diyos. Dahil gusto ko hanapan na, pag umasa ko sa Diyos, sasablay kayo. Hindi, kaya na-amaze ako, grabe to. Hanggang sa hinahanap ko yung peace na yon, nakita ko sa kanila. Kaya one of the messages, sinurrender ko ng buhay ko sa Diyos. Yung mga bisyo, yung mga dating hinahanap ko, nawala sa sistema ko. Without effort, at napalitan yun ng uhaw sa salita ng Diyos. Ngayon ay may pamilya na si Amilo. Ang pagkahilig niya sa sports, lalo na sa basketball, ang ginamit ng Diyos upang makapagbahagi siya ng salita ng Diyos sa iba. Maging ang mga kasama niyang driver sa mga kilalang app ay naiimbitahan niyang dumalo ng mga Bible study. Kinaawaan talaga ako ng Diyos. Kasi kung ako lang, wala naman talaga akong desire na magbago. Even na meron akong desire, wala akong kakayanan na baguhin ko sarili ko. Kaya pasalamat ako na ang Diyos na tinawag ko ay Diyos na talagang may kakayahan magbago, kakayahan na mapagmahal, maawain, at kinawaan niya ako. At binuksan niya yung puso't isipan ko sa totoong sitwasyon na dati hinahanap ko ang kaligayahan sa iba-ibang bagay, sa bisyo, sa barkada, sa sugal, kung saan-saan man, na hindi ko pala yung makikita. Yun ay nakalaan yun para sa Kanya. Talagang when you see that the Lord provides in spite of difficulty, in spite of trials, dun na-convince si Amilo na alam niya na hindi naman mayaman yung kanyang brother-in-law and sister, but yet he could see the faithfulness of God in their lives, na never silang na-experience ng lack. At saka naalala ko doon sa sinabi niya, yung gusto ko magbago pero wala akong kakayahang magbago. Tama. So yung pong yung addiction na yan, lalo na sa droga pag nalulung kayo dyan,
Yan po, spiritual na yan eh. Kasi ayaw nyo nga eh, di ba? Nagsisisi nga kayo pag nagawa ninyo. Pero nagagawa ninyo. Kasi nga, sinabi rin yan sa Bible, sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay na ayaw kong gawin ay siya kong nagagawa. Ibig sabihin niya ng kahinaan ng tao, you need a power aside from yourself para kayo ay makawala sa bondage na yan. Kailangan nyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Talagang laganap sa lipunan ang droga at iba pang bisyo. Rollins came from a good home, a Christian family, but he grew up to be a wild and wayward boy. Let's hear his story. Nung grade 1 ako, na-bully ako. So nanaksak ako ng lapis sa likod. Lumaki man sa isang Kristiyanong pamilya si Rollins, kabaliktaran naman nito ang ipinamuhay niya. Ako yung tipong nasusunod sa loob ng bahay. Pag hindi nasunod ng mga kapatid ko yung gusto ko, nananakit tayo. Seaman ang tatay ni Rollins kaya patuloy ang paghahari-harian niya sa tuwing wala ito. Nasasaktan ko yung mga helper dahil pag may papaabot na isang bagay at parang matagal, minsan nababato ko. Naghasik siya ng kasamaan maging sa labas ng kanilang bahay. So para maiwasan ko yung exam, napakain ko sila ng tapos soft drinks, busog kami. Pupunta kami sa isang classroom, doon ho kami magdudumi. Kinabukasan talagang walang klase kasi nga babaho talaga. May teacher ako na nahuli ako sa loob ng classroom na kumakain ng mais. Sa galit niya, syempre nabato niya ako ng eraser. Binato ko rin siya ng mais sa mukha. Pag natutulog po ako, iniisip ko rin of all Christians, parang ako yata yung pinakamasama. Hindi po yun nawala hanggang mag-college. Umanib sa isang frat at di kalaunan ay naging presidente nito si Rollins. Dahil sa impluwensya ng bawal na gamot, kung ano-ano ang naging trip nila sa buhay. May nagda-drive. Ako naman yung taga-baril ng airsoft. Binabaril namin yun yung mga nagabang. Pag sinabi kong kailangan natin pera, so kailangan talaga mag-hold up. Sa kanyang pag-aaral, nakilala niya ang isang babae na bumihag ng kanyang puso. Sa ilang taon ng kanyang panliligaw dito, tinalikuran niya ang kanyang mga bisyo at pilit nagpakatino sa harapan nito. Ang di alam ng babae, ito ay huwad na pagbabago. Akala niya, talagang wala na akong bisyo. Pero sumusundot-sundot pa rin, hindi lang ako nagpapahuli. Hanggang nga po na mag-asawa na kami, gumagamit pa rin ako ng shabu. Ang salita ng Diyos na natanim sa kanya bata pa lamang ay unti-unting sumibol matapos siyang bisitahin sa bahay ng isang kakilala. Hindi niya sinukuan si Rollins sa pagbabahagi ng mabuting balita. Parang nagsawa na ba ako sa tago. Sabi ko, Lord, kung talagang niligtas mo ko, at talagang totoo na nagbabago ka ng buhay, dapat po, wala na itong bisyo sa akin. 4 weeks ng Bible study, lumuhod ako at talagang naintindihan ko yung salvation. Sabi ko, lost pala ako. Tumanggap ako sa Panginoon, pinagsisihan ko yung kasalanan ko. Hindi naging madali ang laban ni Rollins sa pagbabago. Salita ng Diyos ang naging sandata niya upang mapagtagumpayan ang kanyang mga bisyo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Una, paano ko magawa na iwanan yung bisyo kung wala kay Kristo? Pangalawa, paano ko baguhin ang buhay ko, sarili ko kung wala kay Kristo? Maniwala man sila sa hindi, unang-unang nawala sa akin yung pagkasyabu. Yung Holy Spirit talaga, yung usap. Doon ako nagka-interest, manalangin, kasi nga na-appreciate ko yung salvation ko Dahil sa kanyang pinagdaanan sa kanyang kabataan, malaking adhikain niyang maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa susunod na henerasyon. Dinadala ko sa basketball para mapalayo sa bisyo. Tinikwento ko yung buhay ko sa kanila na pwede pala maging ganun tapos baguhin ng Panginoon. Ngayon, isa na rin siyang mapagmahal na padre de pamilya sa kanyang pamilya. Ang totohanang pagsuko ni Rollins ng kanyang buhay sa Panginoong Hesus ay nagbunga ng magandang bagay, di lamang para sa kanya, ngunit maging ng mga tao sa paligid niya. Ang Panginoon,
very merciful. Kasi kung hindi siya merciful ang Diyos, hindi na ako naligtas. At ang Panginoon talaga may kapangyarihan magbago. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Susunod! Ay, masakit nga po nun. Bagay yung mister ko, hindi po kami naghihiwalay. Pero sa huling sandali niya, tinabunan po siya ng lupa nang hindi ko nakita. Habang inililibing nga po siya, ay nasa ospital ako. Masakit. Good news para sa gustong magkaroon ng cool na t-shirt na ito na aming pamimigay ng libre sa unang 5 caller na makapagbibigay ng tamang sagot sa aming tanong. Sino ang inambush at himalang nakaligtas sa masasamang loob dahil sa alitan sa negosyo? A. Amilo, B. Cindy, C. Rorains at D. Marina. Pag nagbibigay ako, masaya ako. Hindi man ako nakakapunta sa mga lugar na yon, alam ko nakakarating yun. Kapag kinlaim mo yung pagpapala ng Panginoon, ibibigay niya sa'yo kasi nagtitiwala ka. You too can be a partner by giving 500 pesos monthly. Your donation can help feed a calamity-stricken family. As a token for your generosity, you will receive this daily inspirational cards by Peter Kairouz. For details, call us at 737-0700 or visit www.cbnasia.org and click Give. Dalawamputpitong taon ng kasalang mag-asawang Ernie at Marina. Hindi lamang pinagtibay ng matrimonyo ng kasalang kanilang samahan, magaling din sila sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo bilang supplier ng mga isda sa Batangas. Swerte talaga ni Suki. Laki ng kita, araw-araw, libo-libo. Hindi naman, ikaw. Uy, magaganda yung mga paninda ngayon. Ngunit kaakibat ng paglago ng kanilang kabuhayan ay ang pagkainggit ng mga karibal nila sa negosyo. Dinala siya sa ospital kung saan naging kritikal ang kanyang kondisyon. Anong nangyari? 50-50 na ho si Ate Marina. Tinamaan po ng baril sa kamay, sa tenga, sa tiyan po at sa paa. Abay, nang dinala po namin dito, nakalaylay po ang paa. Sino dito yung pamilya ni Marina Barrion? Ako ho. Ako ho ang biyanan niya. Ligtas na ho siya. Nakaligtas man sa bingit ng kamatayan si Marina, nawalan siya ng pag-asang mabuhay nang malamang pumanaw na ang kabiyak. Huwag ka nang mag-alala. Siya makakasama. Ay, masakit nga po nun. Bagay yung mister ko, hindi po kami naghihiwalay. Pero sa huling sandali niya, tinabunan po siya ng lupa nang hindi ko nakita. Habang inililibing nga po siya, ay nasa ospital ako.
Masakit. Mas mabigat na pasanin ang kanyang dinala nang makalabas siya ng ospital. Gabit araw hindi po ako nakakatulog. Minsan po sa hating gabi, parang sa kagustuhan ko po siyang makita ulit. Ang ginagawa ko po, pipikit po ako tapos mumulat po akong bigla. Baka sakali ko po makikita ulit siya. Bukod sa pangungulila, unti-unting nawala ang mga naipundar ng mag-asawa dahil sa laki ng ginastos nila sa ospital. Hindi ako nakakapaghanap buhay. Yung mga anak ko yung naghahanap buhay. Wala na nga po kaming sasakyan, naubos ng lahat. So yung mga bata ko po naarkila. Palengke po. Kayo ba mga anak ni Marina? Opo. Ay, hindi na ho. Baka madamay pa ko dyan. Wala po akong inisip noon kundi babawi ako. Sa gitna ng pagkalunod ng puso ni Marina sa paghihiganti, iniaon siya ng makapangyarihang kamay ng Diyos dito. Isang imbitasyon ng kaibigan ang kanyang pinaunlakan. Maya-maya po habang kami nagkakakwentuhan, may dumating po na kabataan. Si Pastor Marwin. Pinatayo na kami, kumanta. Tapos po, yun, may Bible. Nagbasa po ng Biblia. Nung nag-umpisa nga kami, bakas ko sa kanyang mukha na talagang meron siyang pinagdadaanan. Dahil una ko siyang makita ay dalawa pa yung saklay niya. Habang nagbabasa po si Brother Martin, nakatingin lang po ako sa kanya at hindi ko po namamalayan, natulo na po yung luha ko. Nagpatuloy siya sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Doon po sa bagay na talagang nagsimula po uling ako ay lumaya. At doon ko nga natutunan na talaga kailangan nating magpatawad. Sa sarili ko, parang wala na akong yung maghiganti. Tapos narinig ko nga sa Panginoon na ipaabaya mo sa akin ang lahat at nasa Kanya ang paghihiganti. Kaya ang ginawa ko po, kay Lord ko na lang ipinaubaya. Pumanaw ang suspect sa isa pang ambush sa ibang biktima. Nabaril ito ng SWAT sa pagtakas nito. Sa loob ng 5 taon, nakita ko doon sa buhay niya, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagkakilala sa Panginoon, na unti-unting may binabago yung Diyos. Sa karakter, sa ugali, sa pananampalataya, sa pagkilos. At nagulat ako nung 2 saklay, isang saklay, kasi makita ko siya, wala na saklay. Nagulat ko po, nanay, bakit wala kayong saklay? Baka ko kayo matumba. Ang sagot niya lang sa akin, si Lord ng saklay ko, Pastor. Dahil magaling na si Marina, muli siyang nagsimulang magnegosyo na pinagpalang lubos ng Diyos. Noong makakilala ko sa Panginoon, parang sumaya ulit ako, sumigla ulit. At sa biyaya po ng Panginoon ay parang ibinabalik po ng Panginoon sa akin yung lahat ng nawala. Ngayon ay nakabili na rin po ako ng isang elf. Sa gitna ng kadilimang nilalakaran ni Marina noon, nasumpungan niya ang liwanag na gumabay sa kanya sa buhay. Kapag nakikita ko ito, naalala ko yung mga ginagawa nila. Pero ngayon, pag nakikita ko ito, naalala ko nung makilala ko sa Panginoon. Siya lang po yung talagang kinakapitan ko ngayon. The story of Marina proves this Bible verse to be true. God works all things to the good of those who love Him and are called according to His purpose. Romans 8:28. Even when we're totally broken, even after we've made a mess of our lives, God can heal us and make us whole. Hindi pumarito ang ating Panginoong Yesus para tayo'y husgahan, kundi para bigyan tayo ng pag-asa, kaligtasan at bagong buhay. Maaasahan po natin yan. God bless you and see you again next week. Tubong Manobo dumanas ng matinding diskriminasyon. Pwede namang pakitawag mo siya. Bibili tayo. Hindi inalintana ang kaguluhan at panganib sa kanyang buhay, matupad lamang ang misyon sa Panginoon. The Lord has provided, and so we put together our money and we built the school. Sa gitna ng kahirapan, nakapagtapos ng kolehiyo, nang umunlad, nagpaaral ng mga kapos na bata sa kanilang komunidad. Kapag kahit nahihirapan ako, sila yung naging inspirasyon ko.